Okay, so good morning everyone and welcome again to this another video recorded discussion of our subject, the contemporary world. So basically your long quiz and prelim examination is fastly approaching. That's why I've decided to just record your chapter 3 discussion. Kasi alam naman ninyo na medyo nagkakakulangan ng classrooms sa UCU. And minsan wala tayong mahanap na classroom. That's why siguro ito na lang yung pwedeng maging um, factor para makapagpatuloy tayo when it comes to our discussion. Okay, so umpisahan na natin kasi this will be also part of your prelim examination. And regarding sa inyong prelim examination, I will update you if ever man nung date nung inyong magiging prelim examination. But regarding sa inyong prelim ay hindi pala. Sa inyong long quiz ay it will be conducted next week. Okay? So ngayon ko ni-record ito Friday. So basically next week mga 25 ganon magi-start na yung long quiz ng mga hawak kong subject. Okay, so for chapter 3, we have market integration. So ano nga ba yung market integration and bakit nga ba napakahalaga nitong market integration na pag-aralan dito sa contemporary world? When it comes into globalization, we are pertaining into interconnectedness ng mga bansa, di ba? So ibig sabihin, we are being connected by means of trading and also by means of communication. O syempre, trading involved dyan ang market. Kapag market kasi, ito, wag ninyong iliteral na market ito. Hindi siya mismong palengke, okay? But the process na nandun sa mismong palengke. Okay? So it talks about business. It talks about the process of the firms na kumbaga ano nga ba yung nangyayari mismo. Siyempre nagkakaroon ng palitan, nagkakaroon din minsan, 'di ba? Binibili nung mga owner yung iba pang part doon sa palengke na yon. But with which regards into globalization, siyempre mas malaking um, concept yung pag-uusapan natin dito. Okay, market integration. So unahin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng integration. So sabi dito, integration shows the relationship of firms in a market. Tulad ng sabi ko kanina, ano nga ba yung relationship na nangyayari doon sa mismong market, which is the process itself. So the extent of integration influences the market conduct of the firms and consequently their marketing efficiency. So minsan 'di ba, nagkakaroon ng efficiency yung isang tindahan doon sa palengke by means of what? Siyempre may mga technique silang ginagawa. And one of the technique na yon ay yung mismong pagbili doon sa pwesto ng kanyang kakumpetensya. Para siyempre mababawasan yung kanyang kakumpetensya and of course siya na yung magmamay-ari noon. Markets differ in the extent of integration and therefore there is a variation in their degree of efficiency. So ito na, market integration. So ito daw yung process which refers to the expansion of firms by consolidating additional marketing functions. So ibig sabihin, kapag nagkaroon ng market integration, ito daw yung process wherein pinapalawak mo yung sabihin na natin yung mismong tindahan mo para mas marami kang maging function. Let's say for example, imbes na ang binibenta mo lang ay beauty products, ang tendency niyan ay magbebenta ka na din ng mga frozen foods, ganyan, and so on and so forth. Hindi lang basta-basta na frozen product and of course, hindi lang basta-basta na pampagandang mga product.
Okay? So additional marketing functions and activities under a single management. So ibig sabihin yan, hindi kumbaga, what is the correct term ba dito? Sabihin na natin na um, pagdating sa isang market, let's say for example sa palengke, di ba napakaraming mga nagbebenta ng isda, karne, ganyan. Di ba may mga nagbebenta doon. Ngayon, ikaw as a business owner, meron kang pwesto or stall ng, sabihin na natin, ikaw yung nagbebenta ng um, isda. And then, until such time na napalago mo na yon, meron ka ng puhunan. Tapos, ang tendency niyan, bibilhin mo na din yung pwesto ng nagbebenta ng karne para mas dadami yung magiging function mo dun sa palengke na yon. Kumbaga, sabi kasi dito, under one management, ibig sabihin, sa'yo na din yun. Pwedeng siya pa rin yung nagbebenta doon, pero nabili mo na yon. Okay? And dito na tayo sa types of market integration. So, bale, meron tayong tatlong types of market integration. So, napakahalaga nito kasi baka lumabas or hindi lang baka pala. Malaki yung chance na lumabas ito sa long quiz or sa prelim exam ninyo. Okay, there are three basic kind of market integration. First is horizontal integration. Number two will be vertical integration and conglomeration. Itong conglomeration, siguro familiar kayo dito kasi mostly sa inyo siguro nanonood ng K-dramas, di ba? Yung mga companies doon. Later on, i-discuss ko kung paano na-involve ang K-dramas dito sa conglomeration. Okay, unahin natin yung horizontal integration. So in this type of integration, some marketing agencies combine. Tandaan ninyo yung combine to form a union to reduce their effective number and the extent of actual competition in the market. So kung mapapansin ninyo dyan, yung isang manufacturer, ito kasi mga example ito sa, I think sa India or Myanmar. And pagdating naman sa atin dito, bibigyan ko kayo ng magandang example pagdating sa horizontal integration. Okay? So sabi dyan, kapag horizontal integration, binibili daw nung isang kumpanya, sabihin na natin, yung another na business para mabawasan yung competition. And one of the special na sabihin na natin example of this is yung Jollibee Corporation. Okay, kapag Jollibee Corporation, JFC. Okay, Jollibee Food Corporation. Tandaan niyo yan. So itong Jollibee Food Corporation, so siguro ang iniisip lang ninyo, ang Jollibee Food Corporation, ang pagmamay-ari lang niya ay ang Jollibee. So hindi ganon. Okay? Itong si Jollibee Food Corporation, itong I'm not sure with the date, but itong si Jollibee Food Corporation, bukod sa Jollibee, ay binili niya na din ang Inasal and Chowking. Okay? So itong si Jollibee Food Corporation, pagmamay-ari niya na din ang Inasal and Chowking. Ngayon, bakit niya ginawa yon? Siyempre, napakaraming fast food dito sa Philippines. Para mabawasan yung competition, binili niya yung mismong Inasal and Chowking. So ano yung mapapala niya? Bakit niya binili? Siyempre, mapapasa kanya na yon. At of course, kahit man kunyari malugi siya doon sa mismong Jollibee, ay meron pa namang Inasal and Chowking. At merong varieties of product na pwedeng pagpilian yung tao. Okay, syempre kapag Jollibee, 'di ba, ang tendency niyan minsan kasi Jollibee man, Jollibee na naman, 'di ba? Minsan gusto din natin sa Chowking, minsan gusto din natin sa Inasal. Okay. So yun yung pinaka best example ng horizontal integration. And then meron din dito
yung Facebook and Instagram. Okay? Sabi dito, one of the clearest examples of horizontal integration is Facebook acquisition of Instagram in 2012. Okay? So kung mapapansin niyo, 'di ba, yung Facebook ngayon ay meron na siyang nakapaloob doon na Instagram. So parang connected na siya with Instagram. Okay, so sa noong 2010 kasi, itong Instagram ay nilaunch ng mga founder nila na sina Kevin Systrom and Mike Krieger. So hindi ko naman naibibigay siguro yung mga names ng mga founder ng Instagram. And then, ang nagmamay-ari ng Facebook, hindi yung mismong gumawa ng Facebook na si Zuckerberg. Okay. Ang nagmamay-ari ng Facebook ay ang company of Meta Platforms. Dito sa Mobile Legends. Okay. Meta Platforms Incorporation ang nagmamay-ari ng Facebook. And then itong si Meta Platforms Incorporation, binili niya yung Instagram mula doon sa mga founder at gumawa ng Instagram. Kaya ngayon, iisa na lang ang nagmamay-ari ng Facebook and Instagram, which is ang Meta Platforms Incorporation. Okay? Bakit niya ginawa yon? Siyempre, ang tendency, baka yung Facebook is, siyempre, mabawasan yung competition or mabawasan yung competitor ng Facebook, which is yung Instagram mismo, di ba? Minsan kasi, may mga nagpo-post na sa Instagram, ganyan, di ba? Uy, pang Instagram, mas maganda sa Instagram, ganyan. Pero binili na ni Meta Incorporation ang Instagram. That's why kung mapapansin niyo sa Facebook, meron na ding Instagram doon. And then sa Instagram mismo, pwede mo na din i-connect sa Facebook. Okay, so that is horizontal integration. Meaning, kapag horizontal integration, tandaan lang ninyo, horizontal, pahiga. Yung pahigang line na yon, nandoon yung mga mismong businesses. And then sa taas niya ay yung nag-iisang owner. Okay? Yun yung horizontal integration. I hope na sana naintindihan naman ninyo. Okay, dito na tayo sa vertical integration. Kapag vertical integration occurs when a firm performs more than one activity in the sequence of the marketing process. Okay? And it is linking together of two or more functions. Pakitandaan yung word na linking together of two or more functions in the marketing process within a single firm or under a single ownership. Okay, kapag sinabi kasi nating vertical integration, kung mapapansin niyo kapag vertical integration, di ba? Patayo yung line. Okay, sabihin na natin may patayong line. And then doon sa patayong line na yon, mula doon sa baba, sabihin na natin nandun ang mga producer. Nandun yung sabihin na natin mismong ito, bigyan ko kayo ng mas madaling example na lang. Ngayon, kunwari, itong si Rubel ay meron siyang istakan ng bigas. So siya ay nagsusupply ng bigas dito sa Pilipinas. And then kapag vertical integration kasi, hindi na siya kumukuha ng mga palay sa mga farmers. But meron din siyang mismong palayan. Okay, meron din siyang hekta-hektaryang palayan. Yun yung example Example lang ito. Kunyari itong si Rebel ay merong bodega ng bigas wherein siya yung nagbebenta ng bigas, siya na din yung susupply ng bigas. Siyempre, hindi naman siya makakaagad-agad na merong bigas sa kanya, di ba? Ngayon, yung process ng pagkuha ng bigas ay sa kanya na din mismo. Meron siyang hekta-hektaryang palayan and then meron na din siyang punuhan.
meron na din siyang mga trabahador na gumagawa nung pag-harvest doon sa palay mismo. Ibig sabihin, doon sa process mismo ng paggawa ng bigas ay sa kanya mismo. Hindi siya nakaasa sa ibang mga tao pa or sa ibang mga business owners pa. Unlike sa horizontal integration, binibili lang yung mismong business. Ito kapag vertical integration, tandaan ninyo, lahat ng proseso ng paggawa ng product ay iisa yung may-ari. Okay. Mag-isa niya lang. Tulad ng sabi ko, merong palayan and then kumbaga all-in-one na siya. Okay? Merong kang palayan, meron ka ding harvester, tapos meron ka ding kunuhan, then meron ka ding store ng bigas. And then meron ka ding bodega na ikaw yung magsusupply dito sa Pilipinas. So ikaw mismo yon, all-in-one, mag-isa mo lang kapag vertical integration. Dito sa forward integration and backward integration, hindi na natin masyadong i-discuss yan. Okay? So yan, ganyan yung vertical integration. Okay? Farmer, processor, wholesaler, retailer, hanggang sa mapunta sa customer. So, farmer, processor, wholesaler, retailer, ikaw mismo yun. Walang ibang tao na involved dyan. Kunyari, ikaw lang, all-in-one ka. Okay? So, yan yung pagkakaiba ng horizontal and vertical integration. So, yan yung nakalagay sa vertical integration. Ito ay sa Canada naman, itong example na ito. Sabi dyan, Canadian Communications, Giant Rogers is an example of forward integration. Sabi ko nga, hindi na natin masyadong bibigyan ng explanation about sa forward integration. Basta yung 3 types lang. Natapos na natin horizontal, natapos na din natin yung vertical. Horizontal, binibili mo yung kakompetensya mo. Okay? Vertical naman, ikaw mismo, all-in-one, yung nagmamay-ari nung process nung business mo. Okay? So yan, yung mga example ng backward vertical integration and forward vertical integration. Okay, dito na tayo sa conglomeration. Sabi ko nga kanina, if familiar kayo sa K-dramas, maiintindihan ninyo itong conglomerations. Okay? A combination of agencies or activities not directly related to each other may operate under a unified management. Okay, kapag conglomeration, ang best example nito sa mga K-dramas, 'di ba, merong mga company. Kunyari, yung bida meron siyang company. And then yung company niya na yun mismo ay sabihin na natin yung pinaka main product ng company na yon ay beauty products. But meron din siyang mga sister companies wherein iba't ibang mga product yung binibenta nila. Okay? So kung kapag conglomeration, huwag kayong malito dito. Kapag conglomeration, iisang management din. So pwedeng unified yung management. 'Di ba may mga stockholders ganyan, may mga share doon sa company. And then yung company mismo na yon, hindi lang iisang product yung kanilang hawak. Kunyari may company sila ng beauty products, may company sila ng frozen foods, may company sila ng liquor, alak, may company sila ng appliances, may company sila ng car company. Ganon yung conglomeration. Conglomerates, ibig sabihin madami kang mga businesses wherein yung mga businesses na yon hindi naman magkakakonekta. Unlike sa vertical integration, ikaw mismo yung nagmamay-ari ng process ng business.
Tulad ng sabi ko kanina, kapag vertical, ikaw mismo, all in one. Pero kapag conglomeration, madami kang mga company na hawak. Okay. And then, bigyan ko kayo ng example dito sa Pilipinas para mas maintindihan ninyo. Okay? So, itong SM Group of Companies. Okay. SM Group of Companies, kapag SM, syempre, ang pumapasok na pangalan dyan ay ang mga C or si Henry C mismo. Okay. SM Group of Companies. So, kapag SM Group of Companies, ang iniisip lang natin, mall. Iniisip lang natin um, about shopping, ganyan. Pero hindi ganon. Itong si Henry C, hindi lang naman um, SM yung pagmamayari niya na business. Meron din siyang agribusiness, meron din siyang iba't ibang mga company na hawak. Hindi lang mismo SM. And let's say for example, meron ding mga stockholder doon sa company na yon. And ito pa, itong si Lucio Tan na lang din. Okay, itong si Lucio Tan, isa din siyang billionaire dito sa Philippines, wherein meron siyang airline company. Tapos meron din siyang tobacco company, tabako, meron din siyang kumpanya ng bangko, meron din siyang bangko, and then meron din siyang Asia Brewery. Itong Asia Brewery, yan ay mga alak yung kanilang products. Sa bangko, syempre, talks about money. Tobacco, sa sigarilyo. Airlines, transportation. So, walang kinalaman, hindi related yung kanyang mga business or yung kanyang mga company na pagmamay-ari. Okay? And then, pagdating kasi sa sabihin na nating mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, ang siguro familiar kayo sa San Miguel Corporation, di ba? O kapag San Miguel Corporation, hindi lang naman hawak ng San Miguel Corporation ang mga product lang nila ay alak, hindi lang mga alak. Nung pandemic, nagkaroon din ng San Miguel na alcohol, na mismong literal. Alcohol na talagang pang disinfect. And then meron din silang Magnolia Chicken, meron din silang ice cream, meron din silang canned meats, meron din silang milk, margarine, hot dogs, feeds, and so on and so forth. Napakarami nilang mga hawak na businesses, itong San Miguel Corporation. So hindi lang sila nakabase sa alak. Pero pagdating sa alak, halos San Miguel Corporation yung namamayagpag dito sa atin. Pero dalawa lang yung naglalaban na pagdating sa alak na corporation dito sa Philippines. Okay, pakitandaan ang Asia Brewery at San Miguel Corporation. Ang San Miguel Corporation, ito, lalabas ito sa inyong long quiz and examination. Sino ang nagmamay-ari ng San Miguel Corporation? Okay? Pakilagay dyan, pakisulat si Ramon Ang. Ramon Ang, R-A-M-O-N-A-N-G, Ramon Ang, ang nagmamay-ari ng San Miguel Corporation. Itong si Ramon Ang, if napanood nyo yung kanyang mga interview sa television, napakasimple niyang tao. Wala siyang kaarte-arte sa katawan. And ang nagmamay-ari naman ng Asia Brewery ay si Lucio Tan. Okay, kapag San Miguel Corporation, ang kanilang mga alak is mostly, di ba, Red Horse, nandyan yung 2x2, tapos yung ano pa ba, yung mga alak nila, Sarmig Apple, ganyan, di ba? Tapos, madami pa. So, yun yung familiar tayo ng mga products ng San Miguel Corporation. Pero pagdating sa mga parang imported na alak,
Asia Brewery yon. Kay Lusutan naman yon. So parang kinalaban niya itong si um, Ramon Ang. And parang pangmayaman kasi itong mga alak ni Lusutan. Kaya hindi siya masyadong patok pagdating sa masa. So yung Tiger, familiar kayo sa Tiger? Tiger, hindi yun si Tiger na dun sa Facebook, yung nagwala, yung nagmaoy, hindi yun. Okay, itong si Lusutan, yung kanyang Asia Brewery, ang kanilang alak is yung Tiger na alak. And then Heineken, di ba, pang mayaman. So, basta yung mga parang imported na mga alak wherein mabibili mo sa 7-Eleven, ganyan, and so on and so forth. So yan, pakitandaan, Ramon ang nagmamay-ari ng San Miguel Corporation. Okay, to sum up itong ating discussion, so we have three types of market integration. We have the horizontal integration, vertical integration, and conglomeration. Pakitandaan. Kapag horizontal integration, binibili mo yung kakumpetensya mo para mabawasan yung competitors mo. Ibig sabihin, tulad ng binigay ko dyan, ang Jollibee Food Corporation, binili niya ang Inasal and Chowking. And then vertical integration, linking, merong connection yung process mismo. And then doon sa process mismo na yon, all in one. Ikaw mismo yung nagmamay-ari. Tulad ng sabi ko, ikaw yung nagmamay-ari ng lupa, ikaw yung nagmamay-ari ng harvester, ikaw yung nagmamay-ari ng um, punuhan, ikaw yung nagmamay-ari ng wholesaler, ikaw yung nagmamay-ari ng nagsusupply sa buong Pilipinas. Doon sa process mismo, ikaw, all in one. And then conglomeration naman, madami kang mga company. Okay? Madami kang mga company, pero yung mga company mo na yon hindi sila related, hindi sila magkakadugtong-dugtong. Kunyari, madaming company, pero doon sa company na yon meron silang pinaka-mother na company, wherein ikaw yon. So yon ang ating market integration. I hope so na sana is naintindihan naman ninyo kasi lalabas at lalabas ito sa inyong long quiz and on your prelim examination. And that will conclude our discussion for this chapter 3. Good luck to your long quiz and prelim examination. God bless everyone and mabuhay.